Ano yung misconception naman, Sir Oliver, nating mga Pilipino sa mga local brands? Naisip ko lang dyan na tingin kasi ng karamihan, pag sinabi ng local brand, so parang mababa quality. So, hindi nila naiisip na iba't iba ang klase ng local brand dito sa atin. Merong lokal na mababa yung quality, merong lokal na maganda yung quality. So, yun yung masasabi ko. Hi, this is Master Carl. Welcome sa ating MK Talks. Ang ating bisita ngayon, walang iba kundi ang Versmo PH, si Sir Oliver Magano. Sir, paano ka naman napapasok sa clothing line? So, ayun siguro ang masasabi ko ng Master Carl is, since na ako kabataan, sa during school days ko, college, high school, nahilig na ako sa merch, sa clothing. So, siguro masasabi ko din ako kung paano siguro ako nakapasok sa pag-clothing and pag-merch. So, ibig sabihin, nung kabataan mo, pagka kumikita ka, ang una mo laging binibili damit? Hindi pa siya ganun kasi nung kabataan, hindi ko pa afford na makabili. So, parang nahilig lang ako. So, parang pag may nakikita ako ng mga merch na umuuso, yung sabi ko, parang gusto ko din siya. Nahilig akong pumasok sa mga store, sa iba't ibang mga merch store, para lang gusto kong makita yung may damit, sapatos, at kung ano-ano pa. So, parang doon ako nag-start na mahilig ako sa isang clothing and mga merch. Kailan ka unang nakabili ng merch? Siguro nung nag-work na ako. So parang nakakabili na ako ng gusto kong damit, caps, kaya belts, mga ganyan. Anong edad mo nun? Siguro mga 19 to 20 and up. Okay. Dahil sa kahiligan niyang magkaroon ng merch or bagong damit, nung nagkatrabaho siya, doon na siya unang bumili. Yes, ganun. Pero paano dumating sa point na gawin mo na siyang negosyo? Meron akong isang brand na nagustuhan talaga. So merch din siya. So parang nakikita ko siya sa mga artist sinusuot nila. So parang gusto ko, paano kaya ako makakabili nila. So, then parang may nakita akong nagbibenta online. So parang umorder ako ng sapatos. Pero international brand to? International brand. After nung umorder ako nun, parang natanong ko siya, "Uy, ayos ko pagbibenta-benta, parang dami mong gusto. Paano yung ganyan?" So, natanong ko siya ng gano'n. Sinagot ka naman niya? So sinagot naman niya ako. Hindi naman siya nagdalawang isip na huwag niya sabihin kung paano siya. Parang nagbigay lang siguro siya ng mga tatlong idea na sinabi sa akin. Nung pumasok ko sabi, try ko kaya hindi magbenta. Try lang ako. Parang saka kumuha ng items mo? Wala pa akong alam kung saan ako kukuha. Parang nangyari kasi na pre-order lang ako. Pero doon ka pa rin kumukuha? Oo, sa kanya. Then nalaman ko, mayroon na rin pala sa mga SM. Pero yung presyo mo, malaki yung markup mo o hindi siya malit lang? Hindi siya markup. On SR siya. So paano tubo mo doon? So parang 20%? Parang nagkakaroon lang ako ng 10% pag nag-save yung okay. Kasi minsan nagsisave siya. So parang doon lang pumapasok na may time ako para nga magbenta. So parang yun, 10% sa akin. So yun naging starting point mo so para kumain yung negosyo. Sa point na to, ang rule of thumb na ginagawa ni Sir Oliver para sa viewers natin, ang tawag dito ay pre-selling. Ibig sabihin ng pre-selling, binibenta mo na yung product na hindi mo pa hawak mismo yung product. Okay, di ba? Kahit sa maliit na porsyento lang ang tubo niya o yung markup na tinatawag, ito yung patong na inilalagay mo doon sa product. Ito yung panahon nag-aaral pa lang sa Sir Oliver. Kung saan siya bumibili ng product niya, doon din siya kumukuha ng item niya. Dahil nga nag-aaral pa siya, dito mo mapapatunayan na kahit wala kang puhunan, pwede ka magsimula ng negosyo. Ano yung misconception naman, Sir Oliver, nating mga Pilipino sa mga local brands? Naisip ko lang dyan na tingin kasi ng karamihan, pag sinabi ng local brand, so parang mababa quality. So, hindi nila naiisip na iba't iba ang klase ng local brand dito sa atin. Merong lokal na mababa yung quality, merong lokal na maganda yung quality. So, yun yung masasabi ko. Pero sa Versmo PH, ang binibenta mo mga high quality? Ayun, mga high quality. Local brand siya, pero lahat ng quality makikita mo dun sa item na meron sa merch mo. Pero ikaw, bilang Versmo PH, may sarili ka pang brand? Yes, meron. Bali, nag-start din ako mag-clothing na ganyan. Anong pangalan na clothing line mo so, naman? Bali, yun, Badsket Clothing. Bakit naman naging Badsket yan? So, yung Badsket na yan, may storya din yun. During school days ko, so nung college siya, yung schedule kasi namin, laging pangit. So, every Monday, parang ganito yung schedule. Puro vacant. So, lagi kaming tambay na. Punta kami sa mga galaan, sa mall. Kasi vacant kami, ang haba ng oras na vacant. So parang laging ganun yung schedule namin. Yun ng time na yan, uso na din yung banda ba. Nagkaroon din ako ng banda ng college, mga classmates. Sige, banda ba. Yung nag-iisip ng pangalan ng banda na. Ako nakaisip eh. Badsket na lang ngayon kasi lagi naman tayo. Badschedule.
So, Budsked, kasi schedule natin pa. So yun, doon nag-start yung Budsked, din na in-apply ko siya ngayon. Ginamit ko siya sa clothing para naman may story. Hindi lang basta pinangalanan ko siya. Pero kasama siya doon sa merch mo. Ayun, kasama siya. So, ibig mo sabihin, yung merch piece ni Sir, may iba't ibang klase siya ng brand. Yes. Pero local brand. Local brand. Then meron din naman International brand. Mga international brand na mga authentic din. Kasi yun naman talaga yung start ko bago pa ako pumasok sa local. Pero ano mas marami? Local brand or sa ngayon brand? Mas marami yung local brands. Ayun. Pero kasama din doon yung Budsked Yes. ng clothing line. Okay, Oliver, kasi meron ka ng physical store ngayon eh. Yes. Saan yung unang pwesto mo? So yun, nung nag-start ako magbukas sa may San Pedro, Santo Tomas. Yan yung unang first physical store mo. Saan ka naman pumesto sa Pedro? Sa may malapit sa Padre Pio, dun sa may papasok ng papuntang Philippines. Oo, naalala ko na si Sir. Ito yung pwesto na nakita ko talaga, hindi siya visible. Okay, pangalawang store, saan ka naman? So yun, nag-decide na nga ako lumipat dyan din sa FPIP naman. Kasi yun talagang spot ko. Saan ka naman nakapwesto dyan sa Totomas? So, nun lang sa may gate 1. Kaso yung pwesto kong yun na nalipatan ko, tago din siya. So parang ginarap ko na yun kasi nung naghahanap ako ng pwesto, wala din ako makita. Nagkamusta ka doon? Okay din naman. Yun nga lang, hindi na siya nakita. Tago. Hindi siya ganong kalaki ang income mo? Hindi siya ganong kalaki. Okay, ngayon, pangatlong lipat mo na. Saan ka na lumipat? Nung lumipat naman ako, may nakita kasi akong pwestong medyo maganda. Paano mo nasabi maganda yung pwesto na yan? Sa tingin ko kasi mas dadami yung customer kasi tabing kalsada siya. Kita siya, kumbaga, bilang siya kita ng naglalakad. Kahit yung mga sasakyan, kung ba, mapadaan ka nakasasakyan, mapatingin, kita yung shop. Okay, yung pwesto niya kasi this time, along Pan-Philippine Highway, dumadaan yung mga buses at trucks. At the same time, pagkahapon, dumadaan doon ang libo-libong foot traffic yung lumalabas sa industrial park. Kaya this time, masasabi bang ito yung best location mo? Sa tingin ko kasi nakita ko naman yung improvement nung lumipat ako. So parang nadagdagan yung customer. Dumami pa yung bumibili, pumapasok. Mas maraming nakaalam dun sa location ko. So in retail business, kasi retail si Sir eh, meron tatlong rule of thumb dyan. First is location, second is location, and third is location. Tatandaan to, dapat lagi ng mga magninegosyo, especially kapag nasa retail business ka, location, location, location. Napaka-importante ng foot traffic. Okay, Sir Oliver, sa mga naging learns mo sa mga nagdaang mga panahon, alin doon ang pinaka best learning mo? Siguro yung yung sa paglipat-lipat ko ng best. Saan ka nagkulang doon? So parang kulang ko sa kaalaman. Doon ako natuto na mag-aral na alamin yung mga bagay na hindi ko alam. So naghanap ako ng mga taong pwede kong makausap sa mga ganyang bagay para madagdagan yung kaalaman. So in business, dapat meron tayong mentor. At the same time, yung mentor na hanapin natin ay yung business na doon siya nag-successful. Dapat naka-align yung business mo doon sa mentor mo para mas maging successful ka rin or para mas maging maganda yung resulta ng business mo. Okay, Sir Oliver, pagdating sa customer, paano mo naman sila hina-handle na magkaroon ka ng loyal customer? Siguro masasabi ko lang yung pagbibigay ng magandang serbisyo sa customer. Siguro bibigay mo yung expectation niya para balik-balik. So yun, good service lang. So marami ka rin customer na bumabalik. Marami. Okay, so pagdating dun sa loyal customer, hindi ka magkakaroon ng magandang negosyo kung wala kang repeat order or repeat customer. So mahalaga yan na business rule of thumb, dapat meron tayong repeat sales. Ano naman na may papayo mo sa mga gustong pasukin ng merch industry? So yun, masasabi ko lang sa mga gusto mag-business o papasok ng business. Huwag kayo matakot subukan nyo lang kasi yan yung magdadala sa inyo sa magandang buhay. Kasi maraming masasayang kasi pag wala kayong ginawa. Saka, ayun, lagi lang kayong mag-take risk kasi isa yan sa key na maging successful ang isang tao. Take risk lang palagi. So sabi niya, mag-take tayo ng risk, maging risk taker. Kasi sa mga attitude ng isang mga nag-negosyo, kailangan maging risk taker tayo. Kung meron kang gustong negosyo na gawin, simulan mo na. Okay, so imitahan mo sila, yung audience natin, na i-follow yung social media accounts mo. So yun, visit nyo lang ang page namin, Merch Mo PH, and like and follow nyo lang sa Facebook. Then meron din kaming TikTok, so Merch Mo PH lang din yung search nyo lang. So yun, located lang kami sa Purok 2, Marlica Highway, Santa Anastasia, Santo Tomas, Batangas. Tabing kalsada lang kami, Merch Mo PH, makikita nyo yun. At syempre, ayun, maraming salamat Mr. Carl sa pag-invite sa akin dito. Salamat sa opportunity na binigay mo sa akin ito. Ayun, sana meron kayong natutunan sa maikling kwento ko kung paano ako nag-start mag-business. Baka may gusto ko pang sabihin sa audience natin, sabihin mo na. So yun, sa mga gusto mag-reseller sa aming mga
product sa Merch Mo PH. So visit nyo lang kami doon, kausapin nyo lang ako din. Open naman si Merch Mo PH sa reseller program. Okay, so maraming salamat din sa Merch Mo PH. No? Sa lahat po ng gusto ma-feature ang kanilang businesses, talent, and skills, mag-message lang po kayo sa amin sa Mastercard Production page. At kung nagustuhan nyo po ang aming content, mag-comment lang po kayo sa comment section. Again, this is Mastercard, the author of Mastercard Production.